Pagkatapos nga ng biyahe galing Bicol, nakarating nga kami dito sa bahay ng 2:00 ng madaling araw. Wala nga akong ginawa maghapon, kundi nakahiga nga lang nga ako, nagpahinga talaga ako ng bongga. Sobrang sakit nga ng mga binti ko, gawa nga nung pag-akyat namin dun sa rock formation ng Matuka. Eksaktong birthday nga ngayon ni Lola at pinaluto ko nga si Geraldine ng beef biryani. Bago nga siya pumunta dito sa sukat, pinabili ko muna siya sa palengke ng beef. Si Geraldine ang nagluto niyan. Namiss ko po magluto ng biryani. Yung mga naghanap po sa akin, andito na po ako. Ayan, nagluto na siya. Shot na. Pagkatapos nga niyang iluto, inilagay na nga niya sa malaking bilao, then dadalhin na nga namin to doon kila Lola. Pagkapasok nga namin, andito nga si Tito Orly, nihiwa-hiwa nga niya yung pata na bitbit pa namin galing nga ng Bicol. Pinarito nga to sa lubog nga na mantika yung pagkakaluto nga niya. Tuwang-tuwa nga si Lola na isa-celebrate na naman niya yung birthday niya na kumpleto nga kami. Nagkanya-kanya nga kami ng iluluto para nga sa birthday nga niya. Masaya nga kaming lahat kasi nalagpasan na naman nga ni Lola yung huling pagkaka-confine nga niya. 2 months ago nga pinutol nga yung paa niya dahil nga diabetic nga siya, nagkaroon siya ng sugat at na-infection na nga yun, kaya kailangan na talagang tanggalin. Kinantahan nga muna namin siya bago nga kami kumain. Picture daw muna. Ay, gawo! Ayan. Oy, Binbin! Kainan na! Kainan na! Kainan na! Kainan na! Ay, paunahin niyo sila! Yung papa nga ni Geraldine at saka ni Gerald, pumunta nga dito para nga sa birthday nga ni Lola at nagdala nga siya ng cake. So yun nga, magmarites muna tayo. Kasi nabalitaan ko, nag-away daw sila nung jowa nga niya ng malala. Dahil ang akala niya, magbabalikan na kami. Nasabi ko na nga din to dati sa isa kong vlog na kami nga ng ex ko, wala na talaga kaming balak na magkabalikan. Almost 11 years na nga kaming hiwalay. So yun, magto-12 na nga. Yung pagbisita nga ng ex ko dito nga sa bahay, talagang para lang talaga kay Lola yun. Kasi nung na-hospital nga siya, gustong-gusto talaga niyang pumunta. Yun nga lang, wala rin talaga siyang sigurong time. Respeto na lang din para talaga kay Lola, kaya siya nagpunta nga dito. Sa hard time nga namin nung nagsasama pa nga lang nga kami, lalo na nga sa financial. So yun, andyan nga lagi si Lola sa amin. Yun nga, naikwento ko lang din. Be open-minded naman, hindi naman porket naghiwalay na nga yung dalawang tao, eh kailangan habang buhay na ring putulin yung connection. Mostly kasi ng ibang tao talagang napaka-close-minded. Kaya kung nag-away man sila, bahala na nga sila sa buhay nila. Kasi ako, masaya rin naman ako sa buhay ko ngayon. Mas nagpo-focus na nga lang nga ako sa sarili ko ngayon kasi parang hindi rin talaga para sa akin ang love life. So yun, pagkatapos nga ng kainan, dito na nga sila dumiretso sa inuman, hindi na nga ako nakijoin. Wala din kasi ako sa mood uminom at mamamalengke nga kami ni Gerald ng madaling araw. Si Rinalyn nga at saka si Miko umiinom nga sila, kaya ako na nga yung nagbantay dun sa anak nga nila. Sinabihan ko na nga lang nga din sa pagtulog, maya-maya nga si Merinel umakyat na rin kasi sabi nga niya inaantok daw nga siya sa GSM. Alas 12 na nga nakauwi nga sila Geraldine. Si Gerald naman nagpaiwan kasi nga mamamalengke nga kami. Alas 4 nga mamamalengke na nga kami ni Gerald. Dumaan nga muna kami dito sa kasi store. May mga kinuha nga ako para nga sa pamamalengke nga namin. Pagpasok ko nga, hindi pa nga tapos yung renovation, kaya napaisip nga ako kung mag-o-open ako. Sabi ko nga sa sarili ko, kailangan ko na rin talagang mag-open kasi 6 days na rin nga akong nawala. And then yung rent nga niya tuloy-tuloy. So yan na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!